Tatanggap lang daw ang Administrasyong Duterte ng tulong pinansyal mula sa ibang bansa kung kailangan. Pero sa ngayon daw, tiniyak nilang sapat ang pondong nakalaan para sa manasalanta ng Bagyong Lawin. Bagay na sinigundahan naman ni Senator Ralph Recto. Anya, may 37 billion pesos pang natitira sa calamity fund ng bansa na nanggaling sa hindi nagamit na pondo noong 2015 na isinama na sa pondo para ngayong 2016. May report si Joseph Morong. Pagsubok hindi lamang sa mga nasalanta kundi sa gobyerno na rin ang Bagyong Lawin. Kung kaya nga ba nating tumayo sa sarili nating mga paa sa oras ng kalamidad. Nakayanan natin nitong nakaraan sa bago dumating at pagdating ng Karen at ng Lawin ang pagtulong, ang maagap na pagtulong sa ating mamamayan. Binigyan na raw ng pamahalaan ng paunang tigli 5,000 piso ang bawat pamilya na nasalanta na naikutan ni Pangulong Duterte. 30,000 pesos kung sirang-sira ang bahay, 10,000 pesos naman kung partially damaged ang bahay. Pero para lamang daw yan sa mga pinakamahihirap. Ang Cordillera Region ang may pinakamaraming nasalanta, kasunod ng Region 2, Region 1 at Region 3. Ang Department of Agriculture may 350 million pesos na Quick Response Fund o QRF na pantulong sa mga magsasaka. Ang DFA nakaabang lamang kay Pangulong Duterte kung mananawagan siya para sa isang international humanitarian assistance. We're open to, naturally, we're open to help, to aid from outside, just as long as there are no strings attached. Noong Super Typhoon Yolanda, may 70 bansa at organisasyon ang nangako ng tulong sa Pilipinas na aabot sa 73.3 billion pesos. Pledge pa lamang yan at kung pagbabasayan ng datos sa Foreign Aid Transparency Hub ng Budget Department, 17.233 billion pesos pa lamang ang talagang natanggap ng Pilipinas. At sa halagang ito, 1.2 billion pesos na cash at mahigit 1.2 billion pesos na non-cash ang dumaan sa gobyerno. Ang iba kasing pondo ipinagkakatiwala ng donor countries sa kani-kanilang sariling mga aid organization. Pero ang revelasyon ni Taguiwalo, may irregularidad na nangyari sa paggamit ng Yolanda funds. 200,000 katao raw sa Panay Island at Region 8 ang naitsapwera at hindi nabigyan ng emergency shelter assistance. It went through the local government units and again, you had hindi patas na pagtrato. So there were people who were victims of Yolanda but who were not part of the political groupings of particular local government officials, so they were excluded. Ibibigay daw nila sa Pangulo ang resulta ng kanilang investigasyon sa November 8, ang anibersaryo ng pagtama ng Super Typhoon Yolanda. Joseph Morong, GMA News.